Yusek, sa lahat po ng nangyaring ito sa 2025 budget natin, na even former Senator Franklin Drilon dubbed it as the most corrupt budget. Anong lesson learned dito? And anong hakbang ang ginagawa ng pamahalaan para hindi na maulit ito sa 2026? Katulad ng sinabi natin, gusto po talaga ng Pangulo na yung budget ay tama at maibigay sa tamang programa para sa kinabukasan at kapakinabangan ng taong bayan. Mas maganda po siguro maitanong to doon sa mga naglagay ng insertions. Ano po ang lesson learned nila? Dahil siguro po sa nakikita po natin at naipapakita na galit ang taong bayan na siya rin pong nararamdaman ng Pangulo, nakita po natin na dapat sila ay matuto na tumupad sa kanilang mandato na maging tunay na public servant. At sinabi po ng Pangulo even before na kung meron man magkakamali o magiging anomalyang muli ang gagawin na budget sa 2026, yan po ay kanyang i-veto. So makakasiguro po tayo with all these things happening, makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanomalyang proyekto. Sinabi ni Senator Ping Lacson na halos lahat ng senador mula sa 19th Congress ay may individual insertions. Humigit kumulang 100 billion umano ang insertion sa 2025 General Appropriations Act. Alam po ba ito ng Pangulo at ano yung reaksyon niya dito? Kung ito naman po ay nabulgar na at nailahad ni Senator Lacson, at yan din po ang nais na tutulan ng ating Pangulo. At ito din po ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. So, siguro po mas nailalahad ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa budget ng 2025.